Good morning mga idol. Ngayon ika 12 days na po ng ating watermelon mga idol. Ayan, after po nating naitanim. Ayan, ganito na po sila kalaki mga idol. And this morning po mga idol, ayan. So nag-spray po tayo ng quick cure. Ayan, para pang uod mga idol. Yung mga pang anti-insecto or insecticide. The same time, yung mangkusib po mga idol para fungicide po natin, hindi po magkakasakit dahil halos araw-araw umuulan po dito sa ating area. Duwa-duwahan Amel. The same time, nag-apply na rin po tayo ng ginagamit po natin sa ating watermelon na foliar fertilizer, yung Primo Plant Booster po mga idol. Yan. So tatlo ang ina-apply po natin ngayong umaga. Yan, mangkusib. Yan, 2 kutsara. Quick Cure, 2 kutsara. At saka isang lata ng sardinas na Primo Plant Booster po mga idol. Yan. So dahil 12 days na yung ating watermelon, I think siguro 2 buwan from now or kulang-kulang. At harvest time na naman po mga idol ng ating watermelon. Sana swertihin po sa magandang presyo. Ngayon po medyo nagmura na po yung watermelon from 39. I think nasa 25 lang po ngayon yung seedless. So seedless po ito siya mga idol . Yan. So gumamit na po tayo ng plastic mulching mga idol para wala po mga tumubo na damo sa punuan niya. Dahil kapag may tumubo po mga idol, yan, tatanggalin po natin. Yan, ito yung ating makasama, si Ramil at saka si Francis. Yan, nag-i-spray po sila ng ating pinagtimpla na Mangusib Primo Plant Booster Foliar Fertilizer. At the same time, yung Quick Cure mga idol. Yan. Ito na po yung ating watermelon mga idol . Yan, so 12 days, ganito na po yung ating mga watermelon. Yan, sobrang ganda niya na. So, gumamit tayo ng plastic mulching mga idol dahil sinubukan po natin or mas maganda ba ito siya para sa ating watermelon, kasi before po ang plastic mulching po natin dito is dayami lamang. So ito siya ng mga damo is bubunutin na natin to. So hindi na tayo mamumroblema ng pagtanggal ng damo mga idol sa paligid ng watermelon dahil meron na siyang plastic mulching. So ang mangyari dito, walang tumubo yan ng damo dyan. Kung meron man is hindi siya makapenetrate dahil hindi po siya ng sunlight. Ang problem lang kapag may mga maramara or yung crickets, dyan siya tumatago sa ilalim. Pero at least nasubukan po natin ito siya mga idol. Yan, kung mag-work ba siya or hindi po. Ayan. Pero I think it will work naman po mga idol. Maganda lang kasi dito sa plastic molds, less labor na yung pagdadamo natin sa puno. So puno na lang yung ating fokusan ng pagtanggal ng damo dahil lang dyan niya po is hindi na po mga idol. Yan. So kamusta po kayo dyan mga idol? So it's October 28, 2024 mga idol. So lunes po mga idol. Yan, early morning, alas 6 pa lang ng umaga, dito tayo sa ating farm. Yan. So renta lang po tayo dito mga idol . So per cropping po ang renta natin dito is 10,000 per hectare po sa isang cropping ng watermelon. Yan, at saka dyan po mga idol is naglagay na po tayo ng pipino. We will get update po sa ating pipino dyan mamaya mga idol dahil ginawa po nating bakod yung pipino the same time like sa unang diskarte natin doon sa unang watermelon farming natin mga idol. Pangalawa. Yan, napakagandang view dito mga idol early in the morning. Yan, so nag sunrise na po siya pero hindi pa masyadong maliwanag dahil medyo makulimlim. Maulan po kasi may bagyo din po sa Luzon. Yung dalawa yung bagyo. Ayan siya mga idol . Yan, kasama natin yung ating expert dyan . Yan. Nag-ano ng pang-ulam natin. Shout out boss. Yan. Flowing po dito siya mga idol . 24/7 flowing po yan siya mga idol. Yan. May flowing po tayo dyan. Wala pong makina mga idol . Napakasarap ng tubig po dyan. Natural. Walang langsa. Walang iron traces. Yan, napakaganda inumin po yan siya mga idol. Flowing, natural. So hindi po tayo namumroblema dito ng supply ng tubig dahil may flowing po tayo. At the same time, dyan lang po tayo nagkubo-kubo mga idol . Yan, dito na yung ating dalawang kasama. So sana hindi maka-encounter ng problema or mga sakit at saka pest infestation yung ating watermelon dito mga idol. Yan. So palayan po ito siya. Naglagay lang po tayo ng kanal para po ma-well drain yung ating mga tubig dito kapag umulan ng malakas. Yan, like doon sa baba palayan po yan siya mga idol. Yan, dito na. So instead na mag-spray po sa gitna ng left and right,
Yan, dalawa lang po sila pina-spray natin kasi mas maganda. Pag matamaan kasi ng Primo Plant Booster yung mga damo, mabilis din po silang lumakas, lumaki at lumusog mga idol. So iniwasan po natin yun kasi kalaban natin yung mga damo dito. Yan, kaya yan oh. Yan, sa plastic mulching yung tama niya. Yan. Yan, ganyan lang po siya mga idol. Kasi pag tamaan kasi yung mga damo, may foliar fertilizer po kasi tayong na-apply, mabilis din po siyang lumakas. Yan, at saka lumago yung damo. Yan, ganyan oh. Yan, sabay silang dalawa. Yan, ganyan lang. Oh, kasi pag ganyan-ganyan kasi, tamaan yung mga damo dito sa ilalim. Kapag tamaan, mabilis po silang lumaki. Yan. Pero soon po mga idol dito, I think before pa man ito siya gagapang dito sa field or dito banda, is mag-a-apply na po tayo ng herbicide dito para itong mga maliliit na damo na to is matatanggal po yan siya mga idol. Yan. So wala po tayong water pump dito mga idol ha. Dito po nag-hukay po tayo ng parang bubon. Bubon po to sa Ilonggo. Hindi ko alam, balon ba ata to, parang balon. Yan, naghukay po tayo dyan. Dyan na po tayo kukuha ng tubig para pang drenching natin sa ating watermelon. Ayan. Halimbawa kapag nag-abono tayo, dyan tayo kukuha ng tubig. Yan, mix natin sa abono para pang dilig dito sa bawat puno ng ating watermelon. Alright, dito na tayo mga idol. Yan. Sana lumago dito. So siguro yung aming siling pansigang at saka talong, baka ma-abandon muna namin siya mga idol dahil sobrang mura talaga ng mga presyuhan. So 20 na lang yung siling pansigang to 25, almost wala ka nang kikitain dyan mga idol. And labas ang labas ng expenses para sa application ng abono at some pesticides. Ayan, so dito muna kami siguro mag-focus sa watermelon dahil instant ang harvest dito, mabilisan lang. 2 buwan harvest ka na sa watermelon. Pero yung siling pansigang 3 buwan po mga idol at saka sobrang mura ng presyo. So medyo tagilid, hindi po muna siguro panahon ng magandang presyo ngayon sa siling pansigang. Kahit na mataas ang presyohan sa Luzon, dito po kasi sa Mindanao, lalo na dito sa South Cotabato, sobrang mura po. Pero before nag 50 pesos, pero ngayon I think 25 pesos per kilo. So hindi po tayo dyan makakabawi pag ganyang presyuhan. So alanganin po talaga yan siya mga idol. So it's better I think hindi kami nakapag-update, but we will update you soon mga idol dahil baka i-abandon namin yung crops na yon. So dito muna kami magpo-focus. So kung mapansin nyo po mga idol, ito yung ating diskarte sa ating watermelon mga idol. Oh. Ito siya. So ito yung ating mga pipino. Yan. So dating gawi, nilagayan po natin ng pipino para nagsilbing coral po siya mga idol dito sa ating watermelon. Yan. Napakagandang pipino. Magdalawang linggo na rin ito siya mga idol na itanim. Yan. Tapos ito yung ating watermelon na ka-plastic mulch. Yung dating diskarte po natin sa watermelon is yung dayami ng palay. Yung plastic mulching natin. Ganito po siya ang style mga idol. Oh. Yan. Ganyan. Para hindi po siya tubuan ng damo dito sa pinaka ito yung magsisilbing mulching. Pero later on po mga idol, as we observe doon sa aming pangalawang batch ng watermelon, natubuan pa rin po siya ng damo in the long run. So it's better na mag plastic mulch po kami. Pero ito is matipid lang ito siya mga idol. Pero almost same lang din kasi magpapalibor kapag lagay nito. The same time maghahakot ka pa ng dayami from other palayan na na-harvest. So almost the same lang din sa paglagay ng plastic mulching at ang gastos dito sa paglagay ng dayami. Yun nga lang, ito is medyo malamig-lamig. Pero ang disadvantage lang, yung plastic mulching pang matagalan, I think makadalawang harvest, 3 harvest. Itong dayami, before pa man tayo mag-harvest dito mga idol, na-decompose na po ito siya. So yun lang yung disadvantage dito. Ayan na siya mga idol. Alright.
So, yun lang ang update dito mga idol. So, after natin ng vegetable farming, dito naman po ulit tayo sa watermelon. So, okra natin, tagilid yung presyohan ng okra. Yung pipino natin, 15 pesos lang yung pinakamahal na harvest natin. The rest is 7 and 8 pesos. Sobrang mura. Yung stable lang na price sa atin is yung dalodal or yung takway sa Tagalog. Yung white gabi, yun maganda-gandang presyo. Nasa 30 pesos per kilo. Pero once a week lang po yung harvest noon. Yun nga lang, wala masyadong expenses doon. Pero tagilid pa rin in terms na kung profitable ba siya o hindi. Yan, dito tayo. So dito na lang tayo aalaga sa watermelon. Baka may chance pa ulit tayo. Kasi kapag gumanda ang presyo by December, yan, swerte tayo dito sa watermelon.